Amen. Good morning. Alright. Alam ko masaya po tayo sapagkat nasa bahay-sambahan po tayo mga kapatid. Amen? Alright. At maganda ho yung ating mga pag-uusapan sa araw na ito at ako'y niniwala na tayo po'y pagpapalain ng Panginoon. No? And kailangan po talaga natin ang tahanan ng Diyos. We really need the house of God. Because in the house of God, God is, we can hear, listen to the Word of God, and as God reveals Himself to us. Yan po ang pinakamaganda. We don't want to miss it. Okay? All right, you ready for the service? Amen. All right, is everybody ready for the service? Amen. All right, bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Exodus at sa ating Sunday School ay atin pong patuloy na pag-uusapan ng patungkol sa worship. Kung inyo pong hindi nakakalimutan, no, naalala. Okay, kung inyo pong naalala, matagal po ako nag-series ng messages also in Sunday School lesson about faith, because faith is very important. Ngayon, alam niyo mga kapatid, bilang pastor po ninyo, ako po ay nag-o-observe sa mga bagay na kailangan po natin at nakikita ko po kung ano ang kalaban po natin, inaalam ko po yan at alam ko kung ano ang nagiging diferensya, problema ng maraming Kristiyano, kung bakit napakaraming Kristiyano ang, parang pumapantay na lamang sa mundo, hanggang sa pagpantay na lamang sa mundo because it's so sad that we are looking for the approval of the world. You see, kung hindi po tayo nakapantay sa mundo, kung hindi po tayo level sa mundo, kung tawagin sa mga kolokyal na pananalita, hindi tayo in sa mundo, para bang hindi po tayo, hindi ang buhay natin parang wala lang. Pero dapat po nating maunawaan na ang Kristiyano ay laging mamuhay na dapat lagi po tayong above sa mundo. You see, dapat above, we should live above the world, not in the world, not in the level of the world. Okay? So yun po mga bagay. Ngayon, nakikita ko po ang problema. Kaya if you can remember, no, I brought lessons on faith. No, siniris ko po yan para ang ating pananampalataya ay maging maliwanag. No, kaya wag po nating imimiss yan at sana hindi po natin i-take yan lightly kasi napakahalaga po niyan. Napakahalaga po na maunawaan natin ang ating pinaniniwalaan. Ngayon, isa sa mga nakikita ko po, kasi kung may problema tayo sa ating pananampalataya, pupunta po yan doon sa ating worship sa Diyos. Kaya uunawain naman po natin ang mabuti ngayon ang tinatawag na worship. I brought a lot of messages on worship, mga kapatid. But sa nakita ko ay kailangan pa ho natin balikan, kailangan pa natin unawain, bigyan talaga natin ng pansin ang salita na ito. Kasi eto po yun marami po tayong mga naririnig na mga patungkol sa worship at hindi pa ho nawawala sa atin ang maling konsepto patungkol po sa worship. Diba? Meron tayong nakikita mga kapatid, meron tayong naririnig at ako naman natutuwa sa mga sinasabi ng kapaligiran po natin, even dito po sa Apubay. Sabi nila, ang galing ng samahan nyo dyan. Ang ganda pakinggan, ano? Ang galing ng samahan nyo dyan. Alam nyo kung anong nasa mind nila, yung konsepto nila, para lamang po tayong ordinaryong organization. Para lamang po tayong isang fraternity. Para lamang po tayo isa sa mga clubs, no, like the Lions Club, like yung kung ano-ano mga nandiyan sa labas, mga kapatid. So, ang church ay hindi po fraternity. Ito po ay church. No? At maraming beses ko na po yan in-explain sa inyo kung anong ibig sabihin ng church.
para maunawaan nyo rin ang mabuti. Kasi yan po yung kino-combat natin dito. Yan yung nilalabanan natin. Yan po yung dinadown natin, yung mga maling kaisipan patungkol sa church. Kaya makikita nyo po mga kapatid, may mga members din na siguro hindi naman natin masisisi kasi mali rin yung una nilang narinig kasi nanggaling sila sa iba't ibang simbahan, iba't ibang Baptist church. And then, may mga members na maririnig nyo na parang nananakot, na aalis sa simbahan, aalis. Nauunawaan kaya nila kung saan sila aalis? Nauunawaan kaya sila kung ano nauunawaan kaya nila kung ano yung tatalikuran nila? You see? So, yung mga bagay na yon ay dapat po nating maunawaan. Ang problema lamang po, nakasandal po doon sa ating pananampalataya at sa ating pagrespeto sa Diyos. You see, because everything here is all about God. Everything in the church should be all God's. Ibig sabihin, pag-aari ng Diyos, lahat ay controlled ng Diyos. Kontrolado po ng Diyos, hindi kontrolado ng tao. Lahat po ay minamanage ng Diyos. Lahat ay pinatatakbo ng Diyos. Kaya makarinig ka ng mga tao na parang, yung parang ang aalis na siya sa club, nakukuha niyo point ko mga kapatid. Parang aalis siya sa fraternity. Aalis siya sa grupo. See, bakit? Sanay tayo mga kapatid. Ang nasa konsepto natin sa church is just like a club, a fraternity, like an ordinary organization. You see, kaya nga minsan gusto pa nating magbato ng mga ideas na nanggagaling din sa organization. See? So gusto nating itanggapin sa loob ng organization and church, which is driven supposedly by the Holy Spirit. You see, everything in the church should be driven by the Holy Spirit. You see, hindi po dapat driven ng human concept or human ideas or ano pa mang karunungan na nanggagaling po sa tao. Okay? Kaya ngayon, bibigyan po natin ng pansin ito at nakita ko po yung iisang problema po, mga kapatid, na dapat po natin bibigyan talaga ng pansin. Okay? Now, in the book of Exodus chapter 20, we understand that the book of Exodus chapter 20 is the book of where the Ten Commandments is found, you see, and given. Okay? All right. Bibigyan ko lamang po ng ilang mga pansin, yung babasahin natin, yung kailangan po natin sa umagang ito. Okay? Beginning from verse number 1. Okay? Tatapusin po natin hanggang verse number 7. Are you with me na? Genesis, Exodus. Now, in the book of Exodus, chapter 20, verse number 1. And God spake all these words, saying, okay, who spoke these words? God. It's clear. Okay? Now, it's really important, mga kapatid. Ito mga simpleng pag-aaral na pagka nabasa ninyo, pansinin ninyo kaagad. Okay? Kasi mahalaga eh. Yung babasahin ninyo, in other words, pag binasa niyo yung chapter 20, ilagay niyo kaagad sa isip niyo, this is the Word of God. And it is God Himself who spoke the words. You see? May mga bagay dito mga kapatid sa Biblia na hindi mismo nanggaling sa bibig ng Diyos. Remember what the Bible says. Man shall not live by bread alone, but by every word that what? Proceeded. See? Nanggaling mismo. And now we have this in verse number 20. Are you with me? Kapatid, you have to study the Bible. You have to take it, don't take it lightly. Huwag ho nating liit-liitin ito kasi maliwanag po ito eh. And then the Bible says here, verse number 2, sabi ng Diyos, I am the Lord thy God. Okay, it's clear. God spoke and He said, I am the Lord thy God. Now, ano ang iisipin nyo habang binabasa nyo ito? God is what? Revealing Himself to me. If you're reading this, then you can say,
God is revealing Himself to me. What a wonderful time, kapatid, na inire-reveal ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Come on, talk to me if you can. Yeah. Di ba? Akalain mo yan, nire-reveal ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Ha? Huwag kayo maniwala doon sa may mga tao lang na makakakilala sa Kanya. No. God wants you to know Him. And brethren, if you are going to take this passage here seriously, this is what God really wants you to know. That God is revealing Himself to you. All right? Now, He said, I am the Lord thy God, which have brought what? Brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, speaking to the Israelites. Okay? Now, you see the problem with the Israelites, mga kapatid, hindi nila gaanong kilala ang Diyos pa. You see, but, that is really what Jehovah means. Continually revealing Himself to people. You see, not just to the Israelites, but in this case, sinasabi niya ito sa mga Israelites, mga kapatid. Sabi niya, ako ang nagpalaya sa inyo, ako ang nagpatanggal sa inyo mula sa bondage sa Egypt. Okay? Now, verse number 3. Thou shalt have no other gods before me. Okay? Remember that? Thou shalt not have no other gods before me. 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Okay, mamaya explain ko po sa inyo na mabuti yan. And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. See that? Now, mamaya, mauunawaan po natin na mabuti kasi dito po sa lahat ng binasa natin, dito lahat nakasalalay ang totoong worship. Okay? Mami, i-define ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ng worship at ibibigyan ko po kayo ng insight about that. Okay? Sa Sunday school, it's more on information, mga kapatid. At napakahalaga na maunawaan po natin ito. Let's bow our heads now. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito, bigyan munawa ang bawat isa ng pangunawa. At naway makita po namin ang kailangan po namin. Naway lalabas po kami mamaya sa building na ito na mayroong bagong puso, bagong kaisipan patungkol sa worship. And this is all we need today, O God, to know you more, to understand our position before you. So please, make your people available for this message, O God. Let their hearts be opened, O God, for your words. Gamitin niyo po ako, O Diyos. And please, once again, examine our hearts. And if there's any wicked ways in our hearts, sin that could possibly hinder our understanding, and even to receive the word with joy, O God, please take it away and cleanse us from all unrighteousness. Ano mang nakikita nyo na maaaring maghadlang sa pagtanggap namin na mayroong kasiyahan, alisin niyo po, Panginoon. And also, oh God, I beg you to please take care of those who are still coming in. Naway makasama po namin sila na malalhati at marinig din po nila minsaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Everybody look at this way. Everybody dito po pay attention, mga kapatid, and let us all accomplish our purpose of coming to our church. Okay? You ready? All right. So the one thing, kapatid, na napakahalaga, dyan po, yun ang pinaka-foundation sa
So, on this chapter, on this book and chapter, kapatid, the most important thing here that we should not. Oh, is everybody ready? All right. Pay attention, Moted. Now, the most important thing here, brethren, that we should not miss is the very foundation of worship. Okay. Now, ano po yun, Moted? Sabi ng Biblia, maliwanag, nasa negative form. Okay? Sa negative form. Ano ang negative form? Merong not. Thou shalt what? Not worship any other gods before me. All right? That is in verse number 3. Thou shalt have no other gods before me. Bakit? Okay? Kasi, alam na Diyos, if you'll study carefully this text, mga kapatid, at sa context nito, may kita nyo na sila, mga kapatid, ang mga taong ito na pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin doon po sa Egypt, no, ay nakakalimot sa Diyos. Okay? Sapagkat nakakalimot sila sa Diyos, pinapaalalahanan sila ng Diyos. Kapag ka nakalimutan nila ang Diyos, meron silang kikilalaning ibang Diyos. At ang kanilang kikilalaning ibang Diyos, mga kapatid, ay kanila pong gagawin. Gagawin nila yon. Kaya ang warning ng Panginoon dito is, huwag kayong magkaroon. Paano kayo magkakaroon? You will make them. Study carefully. Am I telling you the Bible? All right. See, paano kayo magkakaroon? Gagawa kayo. At pagka ginawa kayo, tignan niyo po yung sunod-sunod sa context na to. Okay? Huwag kayong magkakaroon. Paano kami magkakaroon? Gagawa kayo. Okay? Pagka gumawa kayo, you will bow down to the gods that you made. See that? So makikita niyo, mga kapatid, ang tao ay naghahanap talaga ng kanilang ma-worship. Okay? Ang tao ay naghahanap lagi ng kanilang sasubmitan na mas mataas sa kanila. Ang problema nga lang ho, pag hindi nila kilala. Alright? So bago po tayo magpakalaot-laot, mga kapatid, ay babalikan ko po yan. Pero kinakailangan po muna nating maunawaan kung ano po ang ibig sabihin ng worship. Okay? Now, by the way, if you can remember this, I have already given this noong mga nakaraan, maraming panahon na. But again, gusto ko pong maunawaan nyo ng mabuti. Sapat gusto kong maunawaan nyo ng mabuti, gusto ko pong ulitin uli ang meaning ng worship. Okay? Worship is to prostrate oneself to homage. Okay? To prostrate oneself. In other words, mga kapatid, ito yung ang definition ng to prostrate, yung prostrate, mga kapatid, ay yung magpapatira pa ka. In fact, literally, you will throw yourself down to the earth. Okay? Na para bang you have no power to lift yourself up. You see, yan ang ibig sabihin, mga kapatid, niyan. Is anybody following me? Ibig sabihin, para bang bumagsak ka, bang, bagsak ka, nagpatira pa ka, ganon. At wala kang kapangyarihan, wala kang lakas na ibangon mo yung sarili mo. That's it. Yan. Kaya kumbaga sa ano, you need help. You need help. Now, yung ganyang klaseng kalagayan, gagawin mo yan sa harapan ng Diyos bilang respeto mo sa Kanya. That's the way you should respect God. Yung bang parang wala kang lakas, bang, bang. So lahat, you are depending on God. So you cannot make anything. Now, kaya ko pinapaliwanag sa inyo rito para lalo nyo pong maunawaan yung nakalagay sa Exodus. Because nakalagay sa Exodus, sabi doon, thou shalt have no other gods before me. Paano ka magkakaroon ng Diyos? You will make them. But if you will throw yourself on the ground na wala kang kakayanan, then how can you make any other gods? Talk to me if you can.
You see? So kaya nga po, mga kapatid, dapat makarating tayo doon sa kalagayan na yun. You see that? Kapag hindi tayo nakarating doon sa kalagayan na yun, we still have the power to raise ourselves, then we still have the power to make our own gods. You see? Naunawaan ba ako dyan sa likod? Alright. Kasi, mga kapatid, itong problema natin. Actually, mga kapatid, ang problema natin, nagiging passive tayo sa mga ganitong klaseng katuruan, kaya napupunta tayo sa paggawa ng sarili nating Diyos-Diyosan. So yun ang nagiging problema eh. So worship is something, mga kapatid, that shows respect. No? At nag-attest po yan, nagsasabi po yan na merong isang taong karapat-dapat. You see? Merong isang taong karapat-dapat. Alright? Now, so dito makikita lamang po natin, pagka sinabing worship, talagang yung sarili mo, you will come to God empty. I mean, nothing. Katulad sinasabi ko sa inyo, talagang magpapatira pa ka. Kaya maraming beses, mga kapatid, chinek ko po ito sa Hebrew and Greek. Nung chinek ko po ito, mga kapatid, yung salitang worship sa Hebrew and Greek, they are giving me the same meaning. The same meaning. Nandiyan yung salitang to prostrate. You see, na ang ibig sabihin, magpapatira pa ka. No wonder, back in the Old Testament, the way they worship God, naalala niyo mga kapatid, pagka sila'y nagkakasala, pagka sila'y nagkakaroon ng frustration sa buhay po nila, nagkakaroon sila ng mga bagay, nagkakaroon sila ng problema sa buhay nila, magtatanggal sila ng kalandamit, tapos ano sila ng ashes, mga kapatid, sa kanilang sarili, and then sila ay magpapatira pa sa Panginoon. It means, Lord, I'm nothing. I'm nothing. And I don't have anything. I don't have the power to raise myself. You see, so I'm coming to you empty. I'm coming to you with nothing in me. So there's nothing in me that I can be proud of. So, now, listen to me now. Why is this important? Kapatid, sino kaya ang pumapasok sa simbahan at nagsasabing, I will worship God, na may ganitong klaseng attitude? Most of the time, pumapasok tayo, mga kapatid. We're so proud sa anumang accomplishment natin, sa mga bagay na meron po tayo. In fact, ang isang bagay, kapatid, na nag-aapekto ng ating worship sa Diyos ay kung anong meron tayo. So, bakit? It literally what? Opposed the very meaning of the word worship. Okay, are you following me? So, go back to the book of Exodus. Let's go back to the book of Exodus, kapatid. Makikita niyo po, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, thou shalt not make. Thou shalt not have, then how can you have it? You will make it. And once you made it, ano na? You will bow down to it. You see? So, in the book of Exodus, we have the negative form. Nilagay doon sa mga no, and not. Okay? Now, then the next is this. Because, listen now, tingnan nyo mabuti yung graduation ng kasalanan po rito. It is always sin, kapatid, to worship other gods rather than worshiping the true God. Okay? Now, alam nyo kung bakit? Tingnan nyo graduation mo, kapatid. Sabi dito, thou shalt have no other gods before me. The next time na makikita nyo uli, mga kapatid, thou shalt not make them. And then the third is what? Thou shalt not bow them. Di ba? Alright? And the fourth one, you will notice, mga kapatid, nasabi na naman dyan uli, thou shalt not take the name of God in vain. Alam nyo, madali ho tayong magbanggit
ng salita ng Diyos. I'm not saying na yung mga sinasabi nating, Sus, Maria Joseph, hindi ganon. Pero ginagamit natin ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos, para maiwas tayo sa hindi magandang title natin. In fact, maging ang title ng Diyos, marami nang gumagamit ngayon ng mga ministers. Yung ginagamit na salita nating reverend. Di ba? Ginagawa na hong title yan ng napakaraming tao. Napakaraming minister. Si reverend. Si reverend. I don't want to use the title because isang beses lamang ho yung ginamit sa Bible na title ng Diyos. You see, gusto mong pantayan ng Diyos yung pagka-reverence ng Diyos, yung reverence ng Diyos? You see, no, sir. Ginagawa na lamang po yun yung religious title that we should not. Hindi po dapat gagawin, mga kapatid. Now, so makikita nyo, kapag ka ikaw nagkaroon ng ibang Diyos-Diyosan, paano ka magkakaroon? Gagawa ka. At pagka ginawa mo yan, luluhuran mo yan. You will bow down. You will pay respect doon sa ginawa mo. And then, because sapagkat ginawa mo lamang yan, at alam mo kung sino ka, madali mo lamang banggit-banggitin ang pangalan ng Diyos. See that? You will use the name of God in vain. Sa ngalan ng Diyos. Pinapangako ko sa iyo. Di ba? Naggumagamit po tayo ng mga pangako na ginagamit natin ng Diyos. Na kung tutusin mga kapatid, noong araw, back in the Old Testament, hindi nga nila ma-mention ang pangalan ng Diyos. That's why ang totoong pangalan ng Diyos ay walang vowels. Because you cannot name it, you cannot mention it. You see, nilagyan na lamang po ng mga tao ng vowels yan, pero kung tutusin, sa Hebrew word, wala hong vowels yan. Which means, you cannot mention so that you will not use the word or the name of God in vain. Mahirap i-mention. You see? So, this is a part of worship, mga kapatid. Ipinapakita ko sa inyo ngayon, ipinipresent ko sa inyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng worship. You see? So, it attests, mga kapatid, sa worthiness ng persona na pinagbabow down mo, na niluluhuran mo, na pinapatirapaan mo, na sinasabi mo sa sarili mo, I'm empty, I'm nothing, I don't have any power to raise myself. That's why I need you, God. It's only by the power of God. Kaya makikita niyo mga kapatid dito, if you will recognize, if you will put away, if you will not have any other gods aside from the true God, then you will not make God, you will not bow down, and then you will not use the name of God in vain, then what will happen, mga kapatid? You will recognize the true God. And who is He? He is the one that giveth what? Pardon, mercy. He is a merciful God. Kapatid, kailangan po natin lagi ng mercy araw-araw. Remember, Jeremiah recognized it. Jeremiah realized and recognized the mercy of God. He realized that he needed mercy, and because he realized that he needed mercy, he what? Recognized the mercy of God. It is by the mercy of God. Lamentation chapter 3. You see, it is by the mercies of God that we are not what? Consumed. See? Sa araw-araw, kapatid. You see, alam niyo minsan, kaya sinasabi ko sa inyo, mahirap yumuko sa Diyos, mahirap pumunta sa simbahan ng mga tao kasi lagi nilang nire-recognize na may kakayanan silang may trabaho. Lalong-lalo na kapag nakapagtrabaho ka, mga kapatid, sa isang trabaho na kahit hindi ka magtrabaho, may sweldo ka. Snappy or lousy, the same salary. Alam niyo na kung saan niyo makukuha yan. See? You understand? Lalong-lalo pag may... Kaya, ang mangyayari, mga kapatid, para lamang ma-recognize tayo ng Diyos, o i-recognize natin ang Diyos, dadalhin tayo ng Panginoon,
doon sa lahat ng naipon natin, lahat ng pinagmamalaki natin, at sasabihin ng Panginoon, alright, tignan ko nga, lahat ng pinagmamalaki mo, gamitin mo na ngayon. Di ba kapag ka ang tao may terminal disease na, kapag ka ang tao'y nakaratay na, alright, sabi ng Panginoon, show me your money and show me what your money can do. Is anybody listening to me? Alright, show me what your muscle can do. Show me what your education can do. Show me what your profession can do. Sige, ipakita mo sa akin kung anong magagawa ng trabaho mo. Oh, sige, magaling kang pumutok. Sige, pumutok ka ngayon. Habang nakarate ka dyan, nakadextrose ka, pumutok ka. Putok. So you understand? Dadalhin tayo doon. You understand? Now let's learn, kapatid, from the life of the lives of the people of God back in the Old Testament. Nung sila'y hinahabol ni Pharaoh at ng mga sundalo ni Pharaoh, mga kapatid, saan sila dinala ng Panginoon? Sa tabi ng dagat. Kasi it's useless, kapatid eh. Paikot-ikot lang naman sila sa disyerto kasi hindi naman nila nakikita yung dulo, hindi na nga nila alam kung saan sila nanggaling. Oh, alam nila na nanggaling sila sa Egypt, pero hindi na nila maturo kung nasaan yung Egypt. Alam nila kung saan sila pupunta. Pupunta sila, mga kapatid, sa Promised Land, pero nasaan ang Promised Land? Na hindi na nila malaman ngayon kung nasaan ang North, nasaan ang South, nasaan ang East, nasaan ang West. So dinala sila ng Panginoon sa tabi ng dagat, mga kapatid. Saan ka makakita ang hinahabol, mga kapatid? Dinala sila doon. Bakit? It's the end of their running. You're running away from your enemies? All right. You think you can, I know you can still run because you still have the power to run. But in this case, show me your power to run. Sige nga, ipakita mo nga uli sa akin. Sige, may power ka pa ba na tumakbo? Takbo ka sa dagat. Ano ka? Si Kristo? Lumakad sa dagat? Sige, takbo ka. Dinala sila doon. Hindi na makatakbo. So what is next? Wala na ho sila ibang gagawin kundi kilalanin ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Know that I'm God and your salvation is of the Lord. Not in your power, not in your might. Hindi nakasalalay doon sa lakas, sa galing ng pagtakbo ninyo. Nakasalalay yan. Saan? Sa Diyos. Ngayon, ang kaligtasan nyo mula sa kamay ng makapangyarihang haring si Pharaoh, wala sa inyo. Nasa akin, sabi ng Diyos. Okay? So there, makikita po natin yung sinasabi nating meaning ng worship. Kapatid, not until you surrender yourself to God, you'll never learn to worship Him. Did you get that? Not until. Hanggat meron ka pang kinikilalang power sa buhay mo, kasi yun nga po, mga kapatid, ang problema. Okay? Ang problema natin ay mas marami tayong pagkakilala at respeto sa sarili natin kaysa sa Diyos. Worship is diminishing yourself and increasing God in your life. That is worship. Pero hanggat, kapatid, na kinikilala mo at meron ka pang pinagmamalaki sa buhay mo, kailanman, you'll never learn to worship. You might, naunawaan niyo po, mga na karamihan lamang po ngayon sa ating bansa, alam nila yung art of worship, pero hindi nila alam yung ark of worship. Akala nila, gumano ng taas ang kamay, worship na yun. Okay? Akala nila, pagka sila'y kumakanta na, nag-worship na sila. Kapatid,
Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga sa arrangement nung Pentecostal, hindi lamang mga Pentecostal, kahit ng mga Baptist po ngayon, meron nang tumatangkilik ngayon ng mga tinatawag na praise and worship. Pero maganda naman yung pagkasunod-sunod po nila. Okay? Praise and worship. Hindi worship and praise. Because praise is not worship. Okay? Let's go to the book of Psalm. Okay, Psalm 150. Mas maganda ho yung naunawaan nating mabuti ang Biblia, di ba? All right. Psalm 150, verse number 1 and 2. Okay? Are you with me na? Madali naman sa hanapin ng Psalm eh. Buklatin yung Bible niyo ng biglaan na hindi niyo mahanap, madali niyo makuha kasi yan pinakamaraming chapters eh. Psalm 150. Are you with me? Praise ye the Lord. 150, mga kapatid. Verse 1. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Verse 2. Praise Him for His mighty acts. You see, praise Him for His mighty acts. What is next? Praise Him according to His excellent greatness. Okay? Now, the praises, mga kapatid, is for what God has done in your life. That's why you praise Him. But you worship Him because of who He is. His excellent greatness. You see, you worship Him, you praise Him for His acts. You praise God for what He has done in your life. Maraming best po, maraming bagay sa buhay natin na binibigay ng Diyos o ginawa na ang Diyos sa buhay natin, kaya pinupuri natin ang Diyos. You see, but we worship God for what He has, for who He is, not because of what He has done, but because of who He is. His greatness, His excellent greatness. That's it. So, kaya makikita niyo mga kapatid, napakahalaga ang bagay na ito. A good praiser is a good worshiper. Because to being a praiser and to praise God is a prelude to worship God. You know yun eh. As you praise Him, as you praise Him, ang dami niyang ginawa. The next, kapatid, because ang dami niyang ginawa, kapatid, ng Diyos sa buhay natin, despite of the mistakes, lahat ng mga pagkukulang natin sa buhay po natin, lahat ng mga ginawa natin, kapatid, kung babatayan ng Diyos at gagawin ng Diyos ang nararapat para sa atin, kapatid, wala na tayo ngayon. Wala na tayo ngayon. Pero akalain nyo, kapatid, kani-kanina lamang ay ginising tayo, hindi ng alarm clock, kundi ginising tayo ng Diyos. At binigyan pa tayo ng Diyos ng power para makatayo, para makalakad, makaligo, makaramdam ng ganito, at magkaroon. Alam niyo po ba mga kapatid, now listen to me now, everybody look at this way. Alam niyo po mga kapatid na pwedeng masira ang buong isipan natin sa buong magdamag. Kaya kang paglaruan ng dyablo sa buong magdamag. Kaya kang paglaruan ng dyablo sa panaginip, mga kapatid. Kayang sirain ang iyong pag-iisip. Pero akalain mo, nagising ka na meron kang magandang pag-iisip na naiisip mo pa na pumunta ka sa church. Now, I'm not trying to touch your emotion. This is reality. Sapagkat kung iisipin nyo lamang, mga kapatid, yung mga nagpapakamatay. Ilan sa atin ang nandito nakaupo ngayon, kapatid, na may alam kayo at ngayon nakikinig sa atin sa live stream, nasaan dyan, hindi ko alam kung nasaan sila. But listen, ang problemang napakabigat sa buhay nila ay pwede na magdala sa kanila sa pagpapakamatay.
Pero you understand na hindi nyo pa hinang yung sarili ninyo o hindi pa kayo tumutok ng baril sa ulo ninyo o sa dibdib ninyo at hindi pa rin kayo naglaslas ng lalamunan ninyo. It's by the mercies of God na kinakailangan pong pasalamatan natin ng Panginoon. That is, mga kapatid, maging sa mga bisita po namin ngayon, kung wala kayong naiisip na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, baka may diferensya kayo sa pag-iisip. Yeah. Kung kaya, pinagmamalaki nyo kasi bata pa kayo, malakas kayo, kaya kayo nandito ngayon, baka may diferensya kayo sa pag-iisip. Kung makikita nyo lamang yung mga nagpapakamatay kapatid ngayon, aba, ang titipuno eh. Sa mga kasundaluhan, opisyal pa yung iba. Oh, nagpapakamatay. May sweldo naman sila. Bakit nagpapakamatay pa? Kapatid, kayang paglaruan ng dyablo ang isip natin. Pero kalain mo, binantayan tayo ng Diyos sa buong magdamag. In other words, in 24 hours, mga kapatid, pwede kang mabuang. Yeah. Pagising mo, pagtulog mo, parang ang ganda-ganda ng kaisipan mo. Abay, natulog ka lang, pagising mo, buang ka na. It could happen. It's only by the mercies of God that we're not consumed. You see that? Mga kapatid, alam mo kung bakit? Sa mga pagkakamali natin, listen now, sa pagkakamali natin, pwede na tayong bawian ng Diyos. Pero nagpapasalamat ba tayo? Ginising tayo ng Diyos na maayos, yan po ang mighty acts ng Diyos. For who He is a merciful God na hindi ka babawian sa kasalanan na ginawa mo laban sa Kanya. I don't know, humanly speaking, sino sa inyo rito, alam niyo yan ngayon, nakaupo kayo dyan ngayon, kung gaano kayo ka-vindictive. Nasaktan kayo, gusto nyo bumawi kayo kaagad. Nasaktan kayo, gusto nyo kaagad. Hanggang ngayon, landiyan sa puso nyo ang paghihigante. Kaya nga some of you, nandito lang sa church because you're hoping something that God will do in your life. But here it is. You have to worship God for who He is because He is not like what you think. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ang Diyos na sinasamba ko ay hindi katulad ko. Na kung ako rin ay tatanungin, pambihira, sabi ko, yung pinasa ko sa Gideonites, may punto naman siya eh. Oh, abay, makarinig ka ng mga ganung klaseng pananalita na hindi naman empleyado ng gobyerno pero namimigay ng pera ng gobyerno. Di corruption yun. Meron bang ganun? Meron. Abay, pag hindi pumanting ang pag-iisip mo, kapatid, kaya nang guluhin ng dyablo kung papato, bihirang gobyerno to. Parang gusto mo nang magrebelde eh. Alain nyo yan. Nauuso kasi mga kapatid sa atin na kapag ang presidente ay lalaki, yung asawa automatic, presidente rin. Yeah. Parang sa simbahan din, ang pakiramdam ng asawa ng pastora ay pastora siya. Wala hong ganun. Ha? At yung mga anak ay feeling pastor din. Wala hong ganun. Baka sa ibang simbahan, but not in this church. Kapatid, listen, kayang pihitin ng dyablo eh. Naunawaan niyo sinasabi ko mga kapatid? Eto, bago kayo, alam ko mga kapatid, kaya kayo, yung iba sa inyo, ngayon nandiyan kayo sa upuan ninyo, ganyan kayo. Alam niyo kung bakit? Binuang kayo nito kagabi. Kaya i-scroll ninyo. Kaya ngayon, pagod na pagod ang mata ninyo, nasaan kayo ngayon? Nandiyan sa upuan ninyo.
And you call it, come on, worship. You are just destroying the testimony of God. You do not worship God. No, you do not worship God. Okay? Now, I hope naunawaan ninyo that this lesson right now will lead to the worship service. This is very important, kapatid. You see, kaya sana ho, maunawaan po natin ng mabuti. Makita natin ng mabuti ang kailangan po natin. Kaya may problema tayo sa ating Kristiyanong buhay because may problema tayo sa worship. What is worship again? Respect to God. Respeto natin sa Diyos. Kaya nga ang tanong ko ganito, yung bang attitude mo ngayon, is it the way you respect God? You understand why I cannot fight back to those who are fighting against me? Because of the greatness of God in my life. Grabe na yung binibigay sa akin ng Panginoon sa buhay ko. Binubuhay pa ako ng ganito. At the age of 62, para lang 32. Thank you. Tapos magagalit pa ako pag may nagsasalita laban sa akin. Wala yun. Wala pa yan. Katiting lang yan sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Yung mga panglalait, yung mga negative words, kapatid, wala pa sa kukuyan ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Ang galing ng Diyos sa ginagawa sa buhay ko. Paano ako magagalit doon sa mga nilika na may maling kaisipan laban sa akin? My God can handle them. Yeah. Kaya ng Diyos yan. Kaya, my God is a merciful God. You understand that? Napakabuti ng Diyos, kapatid. Kaya, yun ang batayan ng aking worship sa Diyos. Every time na araw-araw, kikilalanin ko yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya sabi ko nga, pag yung mga nandyan, alam ko yung mga nandito, kapatid, di ba sa kalsada, may mga nanghihingi ng mga ganon. Alam naman natin na minsan, o karamihan dyan ay hawak ng mga sindikato. Pangolekta yan. Na kung kayo nanonood sa YouTube, isa ho yan sa mga nireklamo ng mga tauhan ng isang grupo ng pananampalataya na ngayon ay nakakulong na. You see? Isa po yan. Isa sa mga nila. You see? But you know what? Iniisip ko na lamang, bakit ito mag-i-involve? Bakit ito nasubo dyan? You see? Iniisip ko na lamang ganun. Bakit minsan ang mga tao nanluluko dahilan sa pera? Hindi nila alam kung paano gumawa ng pera. Hindi nila alam kung walang nagturo sa kanila na simbahan na katulad nito that you have to work to earn. Do you understand? Na alam niyo kung wala, alam mo kung anong wala sila, wala sa kanila. Sasabihin mo, yes, pastor, ano yun? Earn. Pero alam niyo ba kung anong kulang sa earn? L. Pag nilagyan mo ng L yung earn, anong meron na? Yan ang wala sila. Because if they will learn, they will earn. You see, yun ang kailangan ng tao. Wala silang edukasyon na katulad na naririnig nyo ngayon. See, kapag ka nabigyan lamang po natin sila, you learn first, then you earn. If you learn who God is, then you will earn. See, yun ang kailangan po natin. Kaya nga po, ang batayan ng worship natin is, anong ginagawa ng Diyos at sino ang Diyos? Kaya dapat maunawaan natin mabuti, mga kapatid, kung sino talaga ang Diyos at ano ang Diyos. Hanggat hindi mo nakikilala ang Diyos, magpapatuloy tayo sa buhay na walang kwenta. Am I clear to you? Brethren, worship is very important. Worship God for who He is. And if you learn the true worship, that is who you are. Nakuha niyo yun? Okay, ulitin ko po. Pag kilala mo ang Diyos na totoo, kung anong pagkakilala mo sa Diyos na totoo, yan ka. Ang attitude mo ay mababago, ang attitude mo ay mapipermis. Meron kang consistent
na pagpapahayag, na pagpapakita ng iyong sarili sa tao. Ang problema ng tao ngayon, eto ngayon mabuti. Pag nagkaroon yan, dinugo, iba na. Pagka, pabago-bago mga kapatid. Pero pagka may Diyos ka na kinikilala, na makapangyarihan, na above, doon sa kapangyarihan mo, hindi magbabago. Ano man ang dumaan sa buhay mo. See, because you will learn. Matututunan mo at alam mo kung kanino ka. Magbabow down, okay? Gaano man kabigat ang problema mo, hindi ka dapat mag-bow down sa problema mo. There's only one God that you should bow down. Hindi ka dapat payukuin ng iyong problema. Hindi ka dapat pasambahin ng kakulangan mo sa pananalapi. Dapat sasamba ka lamang sa nagbibigay ng pananalapi. Okay? I hope this is clear, mga kapatid. Amen? So, actually, tutuloy pa ho natin to next Sunday. And marami pa ho tayong dapat talakayin tungkol po sa worship, kapatid. Kasi ito nakita ko na matinding problema. Matinding problema ng Kristiyano. Whether you admit it or not, our problem is worship. Worship, true worship. Okay? All right. Am I clear to you? Did you learn something? All right. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa mga natutunan po namin ngayon sa Sunday School. Salamat sa pagbukas niyo po ng aming puso patungkol po sa bagay nito. Please, oh God, help us. Naway patuloy niyong ipakita sa amin dapat po namin matutunan. Ipakita niyo po sa aming Panginoon kung saan kami nagkukulang. Saan pa ho ang mga bagay na dapat po naming matutunan, makapuno, upang ang aming paglilingkod po sa inyo, ang aming worship ay ganap na maging maayos sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang reception, Panginoon, ng inyong salita sa isipan ng inyong mga anak. Please, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right.